Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Pag-uusapan natin today is the Epic Apps po para ngayong July. Yes, Epic Apps, and hopefully meron ditong app kahit isa lang na sana maging useful sa inyo o mapakinabangan nyo sa araw-araw nyo na paggamit or kahit na hindi araw-araw. Basta magamit nyo someday, isa dito is maging importante sa inyo or makatulong sa inyo or helpful sa inyo. Ang dami ko sinabi. Let's start. So, unang-una sa list, unahin na po muna natin ang ating sponsor dito sa video na to. Yes, may sponsor po itong video na to. Yung kauna-unahan lang naman. So, nasa inyo naman yung kung gusto nyo install to o hindi. Pero, tingin ko gusto nyo install to. Kasi ito ay again is si iTap VPN. Type nyo lang po sa search iTap VPN and hanapin nyo po etong app na ito. Yes, available po siya sa Google Play Store and meron din po siya dito sa iPhone or iOS. Yes, pwede nyo po siyang i-download for iPhone and again for Android. Okay? So, ano po maganda sa iTap VPN? Unang-una, mabibigay po sila ng 20 VIP account for 1 month. Okay? That means ma-access nyo lahat. Okay? Lahat. Pag sinabing lahat, kasama po rito. Wait, disconnect muna natin to ha. Disconnect lang natin saglit. Kasi ang kinaganda rito do sa VIP account na yon, meron po kayong access sa kanilang gaming servers. Yes, as you can see, pag inopen nyo po, ito po makikita nyo, locations. Ito yung mga free. May nakalagay naman mga free. Yes, and then may VIP. Pag VIP, hindi nyo po ma-access yan kung hindi nyo po ma-avail yung 20 VIP accounts na iwan ko dyan sa video description. Okay? So, paunahan na lang po. So, swerte lang mga mahilig mag-first dyan sa video. So, ito magugustuhan nyo. Meron po silang gaming servers. And available lang po ito para sa mga VIP accounts. So, first 20, magkakaroon po kayo ng access dito kung nasa ang bansa man kayo, okay? Pero I would recommend kung nasa Pilipinas po kayo, piliin nyo yung Japan, Singapore, yan, SG, yan po yung mga bababaang ping. Okay? Gamitin nyo lang po ito. This is VPN ha. So, expect hindi kayo makakakuha rito ng below 10 millisecond na ping. Highly recommended lang ito sa mga matataas ang ping like 50 to 100 ang ping kasi at least mapapababa nyo to 36 millisecond. So, testing natin. Ito, kahit yung free na lang. Kahit hindi na yung VIP, actually pwede na natin gamitin eh. So, dito sa free, Singapore. Ito po, free gamitin natin. Okay, now buksan natin yung ML kung ilan ang ping makukuha natin. Unang-una agad tayo nag 100% eh. So, meron tayo currently 60 at least na millisecond. Hindi na rin masama siguro yan, di ba? Again, best lang ito sa mga talagang matataas ang ping, more than 100 millisecond. Okay? Kasi ito ay server. Okay? Nagbabypass tayo. So malayo-layo rin ang kinukuhanan niya na, what do you call this? Na internet. So, at least stable tayo sa around 60. Hindi masyadong malayo. Yan po ay hindi pa VIP ha. What more kung VIP ang makuha natin, di ba? Other features pa ni iTap VPN. Pwede po kayo mag-set ng favorite para hindi na kayo paulit-ulit. Like, kunwari, ito gusto nyo to dahil free ito. Tapos, pwede nyo rin po silipin tong tools para ma-check nyo. May IP checker po kayo kung anong IP ang ginagamit natin ngayon. Pwede mo malaman kung anong IP address para makasigurado ka na hindi lumalabas sa totoong IP address mo. So, mahirap ka ma-detect nga naman kapag gamit mo ay mga VPN kagaya nito. Meron din siyang split tunneling, just in case. And of course, pwede mo pa i-customize dito sa more settings, network protocols, just in case may alam ka sa pag-customize ng mga server. So, I hope isa ka sa mga kakuha ng 20 na VIP accounts. Ang dami po niya, no? Server na yan, no? So, dami yan. Ang haba niyan. Tapos, meron pa sa gaming. Talagang naka-specific na sa gaming. Again, VIP account, iwan ko sa link sa video description. Install nyo lang itong iTap VPN. Paunahan na lang po, okay? So, yun. Good luck na lang po sa mga mauuna, okay? Pangalawang, Epic Apps. Dito sa pangalawang Epic Apps is itong True SD card capacity and speed. Okay? So, lately kasi marami na naman nagtatanong, paano po malalaman kung peke yung mabibili nilang micro SD card? Especially yung mga mahilig bumili sa bangketa. And even sa mall, actually, nakakachamba na rin. Hindi ko alam. Pero may mga nagsasabi na binili doon lang sa SM, peke pa rin. Pagkagamit nila, nakurap agad pagka-uwi. So, para po maiwasan kayong ma-scam, install nyo po itong si True SD card capacity. Okay? Once na-install nyo po yan, mas maganda pag bibili na kayo, lalo kung sa bangketa kayo bibili o kaya sa mga mall, kung saan mga mall man yan, dapat nakahanda na po ito, naka-install na to sa inyong smartphone. And then, pagkasaksak nyo ng micro SD card, open nyo lang po, and then makikita nyo po rito yung pwede nyo pong gawin para matest siya. Okay? So, unang-una, dapat checkan mo itong apat na to kasi kailangan ng acknowledgement muna eh. So, remind ko lang kayo, kapag ka nasira ang micro SD card nyo gamit ang app na to, ibig sabihin may defect talaga yung micro SD card or fake yung micro
SD card. Like, sinasabi nila 32GB or 64GB, pero totoo, 2GB lang pala or 1GB lang pala. Or worst comes to worst, 512MB lang pala. May mga ganun eh. Ang label, nakalagay 32GB, 64GB, 128GB, or even 512GB at 1TB pa daw. Pero totoo, 4GB lang ang nakalagay. So, ito po ang way para malaman nyo kung peke yung bibili nyo. Huwag muna kayong umalis dun sa pagbibilhan nyo. Isaksak nyo yung micro SD card, i-testing nyo para malaman nyo agad kung peke o hindi. Unang sign na peke yon is dapat lalabas dito yung total capacity niya. Ito po ay 64GB. So basically, yung 4GB po is for caching po yon. Okay? Isa lang sa mga dapat nyo tandaan, ang mga size po ng micro SD card ay laging kulang. Okay? Hindi pwedeng sobra. Like, kunwari, pag 32GB, usually nasa 30GB lang yan, 29GB. Ito, 64GB, expect nyo, hindi siya talaga saktong 64GB. Nasa 60GB yan. Okay? Nasa napunta yung kulang? For caching po yun. Okay? At saka hindi po talaga exact yun na 64 talaga. Kahit anong mangyari. Again, hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng sakto. Pagka sobra at sakto yung size na lalabas sa inyong smartphone, peke po agad yun, defective yun, or may mali. Okay? Kailangan laging kulang. 32GB, usually 29 to 30GB lang yon. 64GB, dapat 60GB lang. 128GB, dapat nasa 120GB lang yon. Basta kulang dapat, okay? Yun ang isa sa mga palatandaan na peke or legit yung micro SD card. Dapat laging kulang, okay? May kulang na ilang gigabytes. So, pag dito tama na agad, confirm, mas mababa ng konti sa nakalagay na number sa kanyang label, okay na agad yun. Pangalawa, write data to card. Kiklik nyo to. Okay, ano po ang gagawin nito? Ang gagawin nito is magkikreate siya ng temporary files. Okay? Yung i-create niyang temporary files is para ma-test lahat ng sectors. Ibig sabihin nun, yung buong size, iti-test niya kung lahat yun legit. Siyempre. Meron naman kasi na tama yung configuration kaso defective pala yun. Usually, yung mga defective at saka mga fake na micro SD card po is hanggang 5 beses lang pwedeng i-read and write. 5 beses lang. Maximum na yung 10 read and write. Then after nun, magfa-fail na sila. Okay? Biglang magugulat ka, isang file lang nilagay mo pero tad-tad na mararaming files. Tapos nagkakaroon ng mga cloned files, etc. Mga fake po yun. Faking micro SD card po yun. So, dapat pumasa siya sa apps na ito. Okay? So, i-click mo to, write data. Matagal-tagal po ito. Usually, mga abot ito ng 15 to 30 minutes. Depende po sa laki ng micro SD card na binili nyo. So, kung mas malaki, like 128GB, abot siguro ng mga 40 minutes to 1 hour. 512GB, mas matagal pa, so on and so forth. Expect nyo po yun. Okay? So, I know, medyo hassle yun sa mga, kung nagmamadali kayo, pero mas maganda, pag bibili kayo ng micro SD card, hindi kayo nagmamadali. Kasi yun madalas na naging problema. Ang hilig nyo magmadali, hindi nyo natetest yung quality ng binibili nyong electronics. Okay? So, dapat pumasa yan, okay? So, as you can see, ito, nagkikreate siya ng files, written. Pag pumasa siya dyan, good na po agad yun. So, pwede nyo po i-quit naman just in case na kailangan nyo na i-quit. Ayun, pansin nyo nabawasan na. From kanina, 60GB, naging 56GB kasi nag-create na siya ng mga temporary files. Okay? Expect nyo yun kasi nga ganun yung nangyayari. Pero pwede nyo i-reformat yan. Again, isa pa to. Wag na wag kayong maglalagay ng files hanggat hindi nyo natitest sa app na to. Wag na wag kayong maglalagay ng files dyan kasi sayang yung files nyo, makukurap, mabubura, or madadamage kasi nga defective yon, fake yung micro SD card. So, sundan nyo lang yan. Pagkatapos yan, verification naman. Ngayon, pagkatapos ka na, saka mo i-reformat ang micro SD card. I-reformat mo na siya. Okay? Kasi siyempre, kailangan bumalik siya sa 60GB dito. Understood? Okay. Again, highly recommended gamitin nyo to kung bibili kayo ng micro SD card. Nakahanda na to dapat sa smartphone nyo. Pangatlong, Epic Apps. Sa pangatlong Epic Apps, install nyo tong si Watts Battery Power Indicator. So, sa mga mahilig gumamit dyan ng mga hindi original na charger, okay? Pero quality pa rin naman. Hindi ko sabing peke ha. Pero pwede rin sa mga pekeng charger. So, ito po ang gamitin nyo para malaman nyo yung exact na wattage na naipapasok nyo sa smartphone nyo or yung compatibility ka nga niya sa smartphone nyo, okay? Pero hindi ko po i-recommend na install nyo dito sa Google Play Store. May bayad po kasi ito na 110 pesos. So, saan i-install ito? Yun ang magandang tanong. So, dapat i-install nyo po ito sa GitHub galing. Yung sa GitHub po kasi yun yung free version. Iwan ko po yung link doon. Bali, ito yung website. Iyan. So, yun. Pagpunta nyo po rito, click nyo lang po itong assets. Okay? And then, install nyo yung pinaka-latest. Okay? Itong pinaka-latest niya ngayon, February 19. So, click nyo lang po yung APK, saka nyo po i-install. Don't worry, safe po yan. Again, ito po yung free version. Kapag sa Google Play Store nyo in-install ito, may bayad na 110 pesos. So, dito na lang para libre. Wala pong ads ito, okay? And safe. So, ito ang mangyayari niyan. Open natin.
So, as you can see, ito po makikita nyo, alright? Supposedly, charging dapat yan. No, kasi wala tayong nakasaksak pa. Pero minsan, may mga smartphone na hindi siya compatible. So, na-test ko siya sa Samsung, hindi po compatible ito sa Samsung. Sa Poco, gumana po siya, okay. Sa Xiaomi, hindi ako sure kasi wala na ako Xiaomi rito ngayon. And sa Lenovo ko, nag-work naman siya tama. So, just in case lang na may problem dito, pwede nyo pong i-click ito. Pang workaround lang, parang bugs niya ika nga. Kapag hindi naman naka-plug, pero nakalagay charging yes, i-on nyo lang daw po ito para ma-fix yung problem, okay? Pero, just in case na compatible like this one, this is Nothing Phone 2a, papakita ko lang sa inyo, i-demo ko sa inyo. So, supposedly, lalabas dito. Mapapansin nyo, may notification doon sa taas. Yan po is sa watts po yan. So, pag sinaksak natin dito, dapat may lalabas doon kung, 1 watts. Kita nyo? Ongoing. Ayun. So, lumalabas 17 watts, 21 watts, 25 watts, yun, 30 watts. Ito siya actually, pero pwede mo siya makita sa notification. Alright? Okay. So, makikita natin 18 watts na doon siya nag-stable ng konti. 18 to 20 watts. Yun. 20 watts. So, pwede mo na i-close yan. Dito mo na lang i-monitor sa taas. Yan o. May nakalagay 12 watts, 22 watts. Yun. So, makikita nyo rito yung wattage na nakukonsumo niya. And then temperature, battery temperature, so on and so forth. Again, this is best scenario lang kung gagamit ka lang naman ng mga third-party charger or hindi mga original na charger. Pwede mo rin naman gamitin ito sa sarili mong charger, yung original na charger, kung gusto mo lang malaman or ma-monitor kung gaano ka bilis or gaano kalakas yung wattage na napasok sa smartphone mo. Okay? Ito lang pinaka-importante na part yan ha. Ito lang. Huwag mo nang pansinin itong ibang to kasi nga ito ay galing sa GitHub. May bug. Hindi po ito stable version yung mga kinuha natin doon. Kasi kung kukunin natin yung stable version na nasa Google Play Store, may bayad. Okay? Pero ito lang pinaka-importante dyan. Gusto mo lang malaman yung wattage. Okay? Alright. Now, lipat naman tayo sa pangatlong Epic Apps. Dito sa pangatlong Epic Apps, healthy battery charging. Para sa mga nagre-request yan, medyo makulit at saka sa mga na mahilig mapraning. Pero okay lang naman yon. Kasi, o nga naman, sa mga latest smartphone ngayon na Android, meron na kasing automatic nag-i-stop sa 80%. Okay? And reminder din na meron 30%, kailangan na pala nila i-charge. So, para ito sa inyo, sa mga madaling mapraning sa battery health nila. Okay? Install nyo tong healthy battery charging. So, pag in-open natin yan, lalabas po rito. Ito po ibang notify lang. More like reminder po siya. Reminder siya kapag kalobat na or hindi. So, kunwari, dapat ang default dyan nakalagay dyan is 30%. That's high 30. Yan po yung tama ha. Yan po yung default talaga dapat yan. Pero just to show you lang na magno-notify talaga siya. Ilipat lang natin. Currently 65 tayo. Ilagay natin sa 64% save. So, dapat magno-notify yan. Maya ng konti pag bumaba ng 64%. Okay? So, open tayo nito. Hintayin natin mag-notify siya. Yun, no? So, usually gagamitin niya lang yung notification ng text nyo or SMS para mapalingon kayo sa smartphone nyo. So, yun. Makikita nyo. Isaset nyo lang po yan. Again, para lang to sa mga gusto lang bantayan yung kanilang charge. Kung kailangan na ba nilang mag-charge at kailangan na ba nilang hugutin yung charger. So, high and low. So, dapat, again, nakaset to sa 30% and then save. And then, again, dito po yan sa GitHub. Okay? Para makuha nyo po yung libre. Iba-iba pong version yan. Kung gusto nyo gamitin yung mga lumang version kasi parang mas maraming bug tong latest version nila. Meron po sila mga older version. Like, itong version 17. Basta click nyo lang tong assets. Yan. Lalabas na yung APK na version. Okay? So, yan. Again, sa GitHub, yung free version. Sa Play Store, yung 110 pesos na version. Okay? Sunod na Epic App. Sunod na Epic Apps is itong Beeper Universal Chat. Sa word ng Universal Chat, that means po, ibig sabihin po niyan, pwede nyo pong i-login dito ang inyong mga messaging chat sa isang app. Imagine, isang messaging app para na sa lahat. Well, hindi naman literal para sa lahat. At least, karamihan ng mga sikat na mga messaging app. Open natin para makita nyo. So, as you can see, nandito para sa text, nandito yung para sa Messenger, and then meron din para sa WhatsApp. Papakita ko lang sa inyo siguro yan. Ito po yung mga current na kinonect ko rito. So, ito po yung mga pwede nyo i-connect sa kanya currently. At least available dito sa Pilipinas. Ito po yung mga app na yon. So, pwede yung Messenger, pwedeng Google Messages or SMS, yung Google app na tumatanggap ng text, Signal, Telegram, pwede nyo rin pong i-connect ang Telegram dito. Currently, nakakonect dito yung WhatsApp ko. Pwede rin po yung Instagram, X, LinkedIn, Discord, Slack. Okay? So, yan po yung mga pwede nyo i-connect currently dito sa Beeper. Yes. And meron din po siya actually itong note to self kung saan pwede ka po mag-send ng mga sarili mong mga notes, messages, or pictures. Basta hanggang 100 MB lang po yung limit. Yes. So, pwede ka po mag-save dito just in case na gusto mo lang. And then, of course, dito mo na matatanggap lahat ng mga messages from these apps. Okay? Like Messenger, WhatsApp,
and Google, and then Signal, Telegram. Dito na po lahat yan lalabas. Isang app na lang. So, best scenario po kasi ito is actually, kung ayaw mo na maraming apps ang binubuksan, yung mga taong gusto, simplified lang, isang app lang, nandun na lahat. Pwede po ito doon sa mga ganong users. And actually, itong beeper na to, available din siya sa laptop, sa Windows. So, pwede mo i-connect lahat ng ito sa iyong laptop, kung may laptop ka, or PC, para doon nababasa mo na rin lahat, galing sa mga apps na to. Okay? Again, beeper para sa streamline lang na chat app. Bali nandito na lahat, dito na lalabas, dito na mag-notify lahat. Okay? So, beeper, astig to sa mga low-end na smartphone na hindi kaya na sobrang daming chat apps. Beeper na lang po ang install nyo. Dito na po lahat. Free po ito and so far wala naman ako nakita ang ads. Okay? So, yeah. Beeper, iwan ko yung link sa video description. Device Manager Pro. Ano ang purpose nito? Hindi to actually pang everyday use na app. Pag inopen natin, makikita nyo. Expect nyo maraming ads nga pala to. Iyan po ang makikita nyo, yung tungkol sa inyong smartphone. Pero hindi ko po papa-open sa inyo lahat to sa mga features nga. Isang feature lang dito, medyo natuwa ako na baka maging helpful sa inyo someday. Not now, maybe not tomorrow, baka someday. Itong secret codes. Okay? Sa word na secret codes, andito po halos lahat ng brand, except actually itong nating phone, wala dito. Nagtataka ako ba't wala yung nating phone dito. Pero just in case lang na ang smartphone mo ay Samsung, Nokia, Motorola, LG, OnePlus, may Xiaomi rin dito. HTC, Infinix. As you can see, Xiaomi meron niya, Realme, Asus, halos lahat ng brand nandito. Halos, hindi 100%, pero halos lahat ng brand nandito. Okay, dito yung Poco, Redmi. So, ano meron dito? Pag kinlik mo, like kunwari sa Poco, lalabas po yung mga secret codes niya na kung para saan at kung anong kayang gawin. Okay? So, touchscreen test, *pound, *2664, pound, *pound, so and so forth pa. Poco Android device RAM version, Wi-Fi MAC address, device audio test. Kung nagloloko yung speaker, pwede mo i-test gamit ditong code na to. QC test, display Bluetooth, FTA, etc. Ang dami, lahat po ng code na available. Pero take note lang na nung tinry ko to actually sa Samsung ko, parang 70% lang ng mga code ang gumagana. May 30% na hindi gumagana. So, ibig sabihin by version yan. Like itong Xiaomi. Nandito rin yung mga codes niya. Display specific. Ito para sa radiation na code. Charging or battery info. 6485. Iyon. So, baka lang naman maging useful sa inyo just in case na curious kayo kung paano i-access yung mga secret code ng mga smartphone nyo. Again, yung mga code dito hindi lahat 100% gagana. Mga 60-70% lang gagana na codes. Kasi may mga codes dito na specific version ng Android. So, don't expect na 100% na nandito na code gagana. Okay? So, yun. Iwan ko link dito sa video description just in case na curious kayo sa secret code ng smartphone nyo. Okay? Now, lipat na tayo sa pinakahuling Epic app. Ito naman ang Live Mic Karaoke. Okay? So, nagdi-video okay kayo. Kaso nasira yung microphone. Alam nyo ba na pwede nyo gawing microphone ang smartphone nyo provided na meron kayong Bluetooth speaker na available sa mga tropa nyo or may dala kayong Bluetooth speaker. Pwede nyo pong gawing microphone ang smartphone nyo. Yes, papakita ko sa inyo. Lalabas ako . Hello? Hello? Hello, hello? Hello, hello? Hello, hello? 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 What's up? What's up? Yeah. 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 Hello? Okay ba? So, i-adjust nyo lang yung volume kasi may konting feedback pag masyadong malapit kayo sa speaker. So, layo-layo ng konti nyo yung speaker para walang feedback. Kasi, lalo yung mga sensitive ang microphone sa smartphone, medyo ilayo-layo yung speaker para hindi mag-feedback. Pero very good yun. Another siguro na scenario para magamit nyo itong Live Mic Karaoke is kapag nagsasalita kayo sa madlang people, like gusto nyo mas malakas. Basta provided nga, again, meron kayong Bluetooth speaker na available para makakapagsalita kayo at ma-broadcast nyo. Okay? Other features niya is pwede ka po mag-record. Yes, pwede nyo po i-record yung sinasabi nyo. And then meron din po tayong effects. Okay? Sound effects. Click nyo itong plus. Meron po tayong equalizer, reverb. Pwede mo i-adjust lahat. Okay? So again, solid itong app na to kasi basic lang pero napakadaling intindihin. Basta ang kailangan nyo lang talaga itong app na to. Tapos meron kayong Bluetooth speaker. Solid na. Makakapag-karaoke na kayo. Okay? So yun. I hope naging useful po itong Epic App series natin sa buwan na ito. And kung may nagustuhan nga po kayo, sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, like, and share, or iwan na lang kayo ng like, okay lang naman kung ayaw nyo mag-subscribe. Pero yun, kung meron pa kayong ibang mga Epic Apps na tingin nyo dapat kasali sa series na ito, iwan nyo lang sa comment section yung mga
gusto nyo i-recommend na Epic Apps, tatry natin isama yan, titest natin kung helpful nga ba. And yun, don't forget, iTap VPN, nandiyan po yung link sa video description. Sana isa kayo sa mga mauna makakuha ng VIP account, 20 na VIP accounts, para ma-enjoy nyo yung lahat ng server ng iTap VPN. And thank you kay iTap VPN para sa pag-sponsor ng Epic Apps. Hanggang sa susunod, I'll talk to you again soon.